ibang-iba itong islang ito na nakikita natin kasi parang nasa disyerto tayo. Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa aking panibagong vlog, panibagong araw, panibagong lugar na naman ang ating i-explore ngayon. So ang magiging destinasyon natin ngayon ay papunta tayo sa Giwan, Eastern Samar para puntahan ang isa sa mga isla ng Humonhon Island. Ito yung isla ng Inapulangan. By the way, nandito po pala tayo sa Pinalangga, Marabot, Samar at nakikita po natin yung mga rock formation na nasa likod ko. Ayan, yan po yung magiging susunod na magiging destinasyon natin sa next vlog natin at pupuntahan natin yan. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna sa aking YouTube channel para ma-update ka sa aking mga video. Tara, ano pang hinihintay nyo? Let's go! So yun nga mga kawaray, kala ko hindi ako makakapag-vlog ngayon kasi masakit yung katawan ko kahapon kasi marami akong ginawa at saka mukhang lalagnatin ako. Buti na lang nag-take ako ng Rixidol. Ayun, biglang bumuti yung pakiramdam ko kaya ngayon nakapagbiyahe tayo. Ito. Okay. Thank you. Anong pangalan mo? Prince Agaraw, Okay. Rider Club, Ormoc Chapter. Okay. Okay, thank you. Kinabahan tayo dun ah. Kala ko kung ano na. Ang hihingi lang pala ng sticker. Good morning, sir. Sige po, sir. Ngayon mo ka mo, sir. Giwan, sir. Iwan, anong barangay? Sa Humonhon Ako mo. Island. Okay, sige sir, okay na. Okay, sir. Thank you. Para niya, sir. PWD sir, bila kung gaano kadamo nga sarak yun na aging. Okay. Sige. Ano lang pala, meron silang survey dito sa Balanggiga, Eastern Samar. Kung saan nagsusurvey sila kung gaano karami yung nagbibiyahe. Ayan. So, nandito na tayo sa Hiporlos. Ayan. Establishado yung Hiporlos kasi makikita nyo naman na maraming mga establishmento na nakatayo dito. Kompleto sila, may palawan, may simbahan, at saka mayroong malaking gym, may paaralan kung makikita nyo. So nandito na tayo sa Giwan, Eastern Samar. Bago tayo tumuloy papuntang Humonhon Island ay pupuntahan muna natin ang isa sa mga pinagmamalaking napakagandang tourist attraction dito sa Pagnamitan, Giwan. Ayan, ito yung Barangay Sulangan na makikita natin dito yung attraction ng isang tulay kung saan dinadayo ng mga tao. So mula dito sa Giwan proper ay magta-travel naman tayo ng 15 minutes papunta doon sa Pagnamitan Bridge. Ayan.
So, ayun, nandito na tayo sa Pangnamitan kung saan makikita natin itong napakagandang view. Ayan. So dito, mapapansin din natin yung mga butas sa ilalim ng tulay na ito na nagmistulang parang swimming pool. Base daw po sa mga history nito ay nagkaroon po ng butas sa ilalim ng tulay na ito dahil dito daw po ibinagsak yung mga bomba ng mga Amerikano sa panahon ng digmaan dahil para tumigil ang mga Hapon sa kadadaan dito dahil ang tapat nito ay Pacific Ocean. So bagamat dinadaanan lang to ng mga biyahero, napapatigil sila dito para magpa-picture sa bridge na ito dahil talaga namang patok ang view kapag magpapa-picture ka sa side na yan. View sa likod ang Pacific Ocean. At pagkatapos lamang ng mahigit 4 na oras na biyahe mula sa Marabot, Pinalanga, Samar ay narating natin itong Giwan, Eastern Samar. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Hollywood kung saan tayo sasakay papunta sa Humunon Island. Sa mga hindi nakakalam, yung Humunon Island ay napakalawak po itong lugar. So nasasakop po ito ng 8 barangay. Isa sa mga isla na pupuntahan natin sa Humunon ay yung tinatawag nilang Inapulangan, kung saan makikita natin ang iba't ibang attraction doon. So makikita din natin doon na meron silang sanctuary kung saan pinoprotektahan nila yung mga isda. Ayan, so dito tayo sasakay. Pinili natin dito sumakay kasi kung doon tayo sasakay sa terminal, ayan, ay matatagalan tayong maghintay. Yung pamasahe doon ay 200. Kaya dito nagpakyaw tayo ng bangka para makatawid ng Humunon. Bawat bangka na aarkilahin nyo ay nagkakalaga ng 2,000 pesos kung papakyawin nyo papuntang Humunon. So yun, tara. So makalipas ng 3 oras na biyahe mula doon sa mainland ng Giwan, Eastern Samar, ay bigla akong napatigil. Gusto kong bumaba. Ayan, dito ay nag-drop by muna kami kasi nakita natin itong isla. Ayan, na maraming mga corals. Kung makikita natin mga kawaray, kung makikita natin, buhay na buhay yung mga corals dito. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa ilalim ng dagat dahil dito pa lang tanaw na tanaw mo na yung buhay na buhay ng mga corals at saka yung mga tumutubong mga bakawan sa ilalim. Unang mapapansin natin dito ang maladisyertong mga corals na nakikita natin na animoy para kang nasa ibang bansa. Ayan, bihira lang ang nakakapunta rito dahil hindi pa ito masyadong nadidiscover. Ayan, according po kay Kuya, ayan si Kuya Ronel, ay sabi niya, simula nung nagbagyong ulit ay hindi na ito masyadong nakita dahil yung mga puno dito ay nawala na. Kung makikita natin, mga bakawan na lang na maliliit yung dahon, yung mga nakikita natin. Grabe, ang dami! Wow! Grabe! Ibang-iba itong islang ito na nakikita natin kasi parang nasa disyerto tayo, pero pagtingin mo mga corals yung bubulagta sa'yo. Wow.
Parang napaka-peaceful ng lugar na ito. Ayan, kung makikita natin, dahil napakakalmado ng paligid, talagang marirelax yung isip mo dito kapag ikaw ay pupunta rito. Kung makikita nyo naman, parisan ng magandang mga rock formation na makikita natin. Ayan, na perfect para sa mga picture taking. Kung gusto nyo sa mga mahilig mag-post ng Instagram, Facebook, ito ang perfect para sa inyo. Ito ang lugar na ito. Dito ito sa Hinuplangan, G1, Eastern Samar, na nasasakop ng Humunon Island, na ang tapat nito ay yung pinakamalaking island ng Humunon. Ayan, kung makikita natin. Talaga namang makapigil hininga. Ang ganda dito. Napakaswerte natin dahil pinayagan tayong makapunta dito ni Kuya Ronel. Ayan, pinasyal na tayo dito sa areang ito. So ngayon ay didiretso na tayo papunta sa Hinuplangan, kung saan iikot tayo ni Kuya Ronel sa mga gandang mga tourist attraction sa barangay nila. I can't wait na makita at excited din akong maipakita sa inyo mga kawaray kung ano pa ang mga meron doon sa lugar na iyon. So okay, so tara. Hindi natin akalain na sa kalagitnaan ng kadagatan na ito ay may ilog. Nagahalo yung tubig dagat at saka yung ilog na galing sa bundok. Wow! Ibang-iba ito sa mga ilog na napupuntahan natin, kasi kung makikita natin, yung mga ilog hindi na masyadong sariwa, hindi na masyadong malinaw. Kasi nga dahil sa pagkasira ng kalikasan, marami ng mga tao na nagtatapon ng mga basura. Pero ito, sariwa pa ito. So dito, napansin ko na itong barangay na ito ay meron silang basketball court. Ayan. So, kompleto. So, may kalsada dito sa areang ito. So, ibig sabihin, pag may kalsada, merong mga sasakyan na nagbibiyahe dito. So, may mga sasakyan ba dito, sir? Hindi ko motor lang. Ah, mga motor. Motor lang, So, dito, merong mga motor na mga dumadaan. At napansin ko rin dito na meron silang barangay hall. Yung mga bahay dito mostly ay gawa sa light material. Ayan, kung makikita nyo, merong mga solido at saka meron ding mga gawa sa kahoy. So according po kay Kuya ay meron ditong 150 na mga residente na nakatira dito sa barangay Inapulangan, Humunhon. Ayan, yung mga pangunahing pamumuhay ng mga tao na taga rito ay pangingisda. Wow, look at that. Grabe, ang dami. So dito, pagbagsak nila, lalagyan kaagad ng ice para hindi masira. So dito naman, siniseparate nila yung mga malalaki. Anong isda ito, sir? Yung pirawan. Pirawan. So grabe oh. Ayan. So ito, pirawan. So ito, matambaka. So dito, papakyawin ng mga galing sa mainland ng G1 para ibenta na. Ayan. Dito sa Inapulangan ay isa sa mga nagsusupply ng isda
doon sa Giwan, Eastern Samar. sa amin So, makikita natin na sobra dami Wala sa pala amin. ng huli kagabi. Bibiling ko Ayan. bibili na So, patunay lang ito Ako pala na ako. mayaman ang Humunon Island ng isda. Marami ding octopus dito. Ala ka, ang grabe. Tingnan nyo naman oh. Hindi nakakagat to, sir. Hindi. Nahawakan lang. Oo, kaya Okay. Patay na yan eh. Grabe. Ayan oh. Sobrang laki nito. Hala ka. Maliit pa nga yan. Maliit pa to. Oo. Ayan, magkano naman yung octopus? 145. 145 lang ang kilo nito. Grabe. Ayan oh. Grabe. Kaya octopus pala yung nakita namin kagahapon. Hindi? Ayan oh. Grabe, ang dami. Ang laki pa. Dito. Octopus din. Ano to, sir? Katulpis yung sa... Ito. Ano ito? Hala, parang octopus din. Ha? Parang pusit. Parang pusit. Oo. Grabe. Oh, grabe. Magsasawa ka na lang dito sa kauulam. Ang dami dito. Pagpipilian. Daming pagpipilian. Grabe. Sinisegregate nila yung magkaiba-ibang klase ng isda. Ito octopus, yan, maliit na isda, dito malaki. So, ngayon ay dito sila kuya ay bibili. Papunta na yan sa Giwan. Ayan. Para ibenta rin doon. Pagdating doon sa Giwan, kuya, magkano na yung kilo? Patong lang mo, konti. Papatong lang konti, gagawin 200. Sige na. 180. So, swerte yung mga taga Humunon kasi mayaman sila sa isda dito. So, ayan oh, mayroon nga isda oh. Laki. Isda na yung lumalapit sa tao dito. Grabe. So, sa dami ng isda dito, hindi nakakayang ikonsumo ng Giwan, Eastern Samar, yung mga huling isda. Kaya naman, minsan sobra-sobra pa. Halimbawa sir, kung mayroong gustong pumunta rito tapos bumibili, pakyawan, pwede rin. So yun. So kung gusto nyong bumili dito, magkano ba ang isang kilo sir ng isda? Oo. Ito, 130 lang. 130 ang kilo. So pagdating doon sa mainland ng Giwan, Abot na yan ng 150. aabot ng 150. So doon sa amin, umaabot yan ng 300 sir. So dito, na-shock ako kasi napakamura ng isda dito. 130 ang kilo. Kahit yung malalaki sir, 130. Hindi, ba't ito? Eh magkano yung ang kilo ng ganyan? Ayan, 190. 190. So yun, aabot yan ng 400 doon sa palengke. Grabe. So, napakamura dito. Kung gusto nyong bumili ng isda sa Pakyawan at i-retail nyo sa mga barangay o sa lugar nyo, dito kayo pumunta. Ayan na, ikakarga na. Bawat isang tray ay 50 kilos yung laman. Mayroon na naman bangka ang paparating galing sa laot. Ayan, ito at babagsak na rin to dito. Hindi lang sana masisira yung isda. Bibili sana kami dito. Kaso, sisirain to. I'm overheated, can hardly sleep at night. Sa mga pupunta sa sanctuary, kailangan nating mag-logbook. Kasi lahat ng bisita, pinapa-logbook nila. Yung gagawin natin, anong gagawin natin doon? Lagyan mo yung purpose. So ayun, nandito na tayo sa bangka, mga kawaray. Pribilehiyo na maipakita nila sa atin yung ilalim ng kanilang sanctuary, kung saan maraming mga isda na makikita natin, iba't ibang klase ng isda. At ito yung pangitlugan ng isda na pinoprotektahan nila. Mahigpit nilang pinagbabawal na hindi ito hulihin kasi pinaparami nila ito dito. Meron silang marine protected area. Ayan. Pinisisid na po nila yung ilalim para ipakita sa atin yung laman ng ilalim nitong sanctuary.
dito po nangingitlog yung mga isda. So yun nga mga kawaray, maraming salamat sa pagsama sa araw na ito. Nakita nyo kung ano nga ba ang pinoprotektahan nila dito sa sanctuary na ito. Nakita natin sa ilalim na maraming mga yamang dagat kagaya ng corals at mga iba't ibang klase ng isda. Isang rason kung bakit mahigpit nilang ipinagbabawal na lapitin ito ng kahit sino ditong mga dayuhan. So isang pribilehiyo na ipinakita sa atin ni Barangay Captain Jerry Flores. Lubos po ako nagpapasalamat Captain Jerry Flores at sa ating tour guide na si Noel Flores. So at sa mga taong nandito na binigyan po tayo ng magandang accommodation, diyan po tayo natulog. Ayan. No, diyan po tayo nag-overnight at maganda po yung tulog natin. At higit sa lahat sa mga nagluto po ng pagkain. Ayan, yung umagahan at saka yung dinner natin kagabi. Nakasalit po tayo Elakap sa kanilang picnic. Ayan, kagabi. So, ayun, maraming salamat at huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, mag-subscribe na rin po para ma-update kayo sa aking next na biyahe.